Huwag po kayong bibitaw dahil po mamaya ay napakaganda po ng ating topic. Ang topic po natin for this Saturday's program ay tungkol po sa breast cancer. At dito po ang ating guest na si Dr. Billy Ignacio ay magsasabi sa atin ng mga panuntunan tungkol dito sa breast cancer. For the meantime, let me read to you a verse from the Bible, no? In the Old Testament, trumpets were also a reminder to the Israelites that God was near. In the middle of celebrating the feast and festivals that were part of the covenant agreement between God and the nation of Israel, the Jews were to sound the trumpets, no? Blowing in trumpet was a reminder not only of God's presence, but also that he was available when they needed him most, and he longed to help them. Today, we still need reminders that God is near. And in our own style of worship, we too can call out to God in prayer and song. Perhaps our prayers can be thought of as trumpets asking God to help us, and the beautiful encouragement that God always hears those calls in 1 Peter 3, verse 3. To each of our pleas, he responded to the assurance of his presence that strengthens and comforts us in the difficulties and sorrows of life. Ayan. Yan po ang ating Bible verse for today. At sa ating pong programang All About Women, ang inyo pong lingkod, Dr. Cherry Sarmiento Vallega. Ang ating pong topic sa Sabado ngayon na January 7, 2023 na tayo. Medyo nagkamali yung ating mga nag-type nitong script dahil 2022 pa yung nilagay na date. Anyway, ang discussion natin dito ay tungkol po nga sa katulad ng nasabi ko kanina, ito ay tungkol sa breast cancer. Marami po, as a matter of fact, even my mom, meron siyang breast cancer. Kaya interesado din ako dito sa topic na to dahil nung nasa Amerika sila, doon siya inoperahan at tinanggal yung kaliwang breast niya. Okay? So dito, sa datos ng World Health Organization, ang breast cancer ang pinakalaganap na uri ng cancer sa Pilipinas sa mga kababaihan. Sinasabi na sa iba't ibang uri ng cancer, 16% dito ay na-diagnose na ang sakit ay breast cancer. Eto na, tatalakayin natin ang sakit na ito at ano nga ba ang maitutulong ng PhilHealth, no? Pag na-diagnose na merong ganitong karamdaman ng isang babae. Kaya naman, nag-imbita tayo ng isang eksperto, no? Para malaman din natin kung papaano makakaiwas sa sakit na ito at ano ang role ng PhilHealth sa pagbibigay ng benepisyo para sa mga kababaihan na merong breast cancer. Pero mamaya, masusurpresa kayo dahil hindi lamang pala ang mga babae nagkakaroon ng breast cancer, no? At ito ay tatalakayin mamaya ni Dr. Billy Ignacio tungkol dito sa pati lalaki nagkakaroon din ng breast cancer. At narito si Dr. Billy S. Ignacio, Medical Specialist 3 of Benefits Administration, Head of Occupational Health Services and Benefit and Technical Assistance Office, PRO, or PhilHealth Regional Office, National Capital Region, and Regional Clinic Physician ng National Capital Region ng PhilHealth. Magandang umaga sa iyo, Doc. Maagang-maaga si Doc dito sa studio. Opo. Okay. Good morning po, madam. So, simulan natin, Doc. Okay po. Thank you po, Madam Dr. Cherry, sa pag-invite niyo po sa akin to share ito pong some information about breast cancer na talagang napaka-importante na marami pong kaso ngayon ito. Actually, pabata na ng pabata. Talaga, Doc? Opo, no? It used to be na parang yung mga medyo nagkaedad na, doon pa lang lumulutang itong breast cancer opo. na to.
no? Pero nasabi nyo nga, Doc, na ngayon, pabata ng pabata. Opo. So, mga anong age ba yung merong possibility na magkaroon ng breast cancer? Usually po kasi, Doc, ganito yan, nakikita ang breast cancer sa edad 40 hanggang 60 years old. Pero ngayon, as early as 30 years old, nagkakaroon na ng breast cancer. Actually, yung sister-in-law ko po namatay sa breast cancer. Dahil sa breast cancer? Yes po. Bakit, Doc? Hindi ba yan curable or something? Actually, very curable po siya, lalo na pag naagapan po siya. Okay. Early detection talaga, napaka-importante yun. Napakahalaga po yan kasi doon po natin masisimulan agad yung intervention. Okay. No? Pagka naagapan. Kasi pag hindi naagapan itong sakit na ito, lumalala, kumakalat po yung cancer, kaya po namamatay po yung ating mga pasyente. Ayun. At Doc, is it true na pag may bukol sa dibdib ng isang babae, ang ibig sabihin nito ay may cancer na agad? Paano nyo ba ito sinusuri, Doc? Actually, hindi po porkit may bukol sa dibdib ang pasyente, may cancer na. May cancer na agad. Hindi po ganun po siya. Kasi dalawang klase po yan. Meron pong tinatawag na benign breast mass, which is ito po yung pinaka-common o madalas pong nakikita. Okay. Yung tawag namin dyan is benign fibroadenoma. Na breast mass o yung bukol sa dibdib na hindi po yung cancerous. Pero may mga studies na pag napabayaan po ito, nagiging nagpo-progress into cancer. Kaya wag ho natin basta pababayaan yung mga pag may nakapata yung bukol sa dibdib ay hayaan lang. So kailangan po talaga ma-examine po siya agad. At yung pangalawang klase po yung tinatawag nating cancerous type. Ito po yung ito yung nakakatakot. Ito po yun po yung malignant na klase na breast mass o breast tumors. Okay. Ito po yung mga nakamamatay talaga na klase, Very invasive po ito, mabilis kumalat. So pati ibang organs po ng pasyente po natatamaan kaya po sila namamatay. Okay. So, Doc, matanong ko lang, ano ba kasi sabi nga nila, 'di ba, masama raw magkape, yung mga jokes pa nakapipindot, 'di ba? Ano po ba ang sanhi ng pagkakaroon ng breast cancer? Actually po, yung sanhi nito, marami ho kasi pwedeng pagmulan po ito, yung risk niya na una po, magugulat kayo, kapag ang isang tao ay babae. Okay. Yan po. Women are very exposed po talaga from the very beginning na nagdalaga po yan, na-expose po ang babae sa hormone na estrogen. Ang female hormone po talaga yan. Nakikita po talaga sa mga kababaihan yan. Which is itong, based on studies, ito pong estrogen, nagkokosuto ng nagpipredispose sa isang babae na magkaroon ng breast cancer. Kaya po, yung prolonged exposure po niya, maagang nagka-mens, tapos na-expose na siya sa estrogen. Yan po hanggang sa hanggang sa nag-menopause. Yung pong stage 1 na yung kahabaan na yun, yung po yung exposure ng isang babae sa estrogen na nag-predispose po dun sa ating pasyente o sa kababaihan na mag-develop ng breast cancer. Pero sabi nga po natin, hindi lang babae po ang nagkakaroon ng nga sinasabi ko kanina, Doc, nagulat ako. Ng breast cancer. Pati pala lalaki, pwedeng magkaroon ng breast cancer. Kung ang babae madalas o common po yung benign na type na hindi nakamamatay na breast tumor o breast mass, sa lalaki, bihira po yung bukol sa dibdib o sa breast. Pero pag nagkaroon ng bukol na breast mass ang lalaki, most probably yung automatic bukol, yun, Doc. Mataas yung probability na yun ay cancerous agad. Okay. Baliktad sila kasi hindi dapat makikita ang estrogen sa lalaki. Testosterone kami mga lalaki. So, estrogen ng nagtitrigger po diyan sa nitong so kaya breast cancer. Pag nagkaroon ng breast mass ng lalaki, mas delikado. Mataas yung probability na cancerous agad. Unlike sa women na maraming mga chance na yun ay benign breast mass. Doc, bago natin ipagpatuloy yung mga katanungan dito, kasi meron tayong mga phoned-in questions din ng ating mga listeners. Ay nais ko lang munang batiin, marami kasi nagpapabati. At ang mga nagpapabati dito, unahin natin, ay yung ating producer sa pelikula, si Tita Cherry Covarrubias, Siya yung producer natin ng pelikula na uumpisahan yata ang shooting this January din,
At ito yung tungkol sa mga, karamihan kasi sa mga nakipaglaban noon sa panahong rehimen ng Marcos ay kababaihan. Sila Alona Alegre, sila Elizabeth Oropesa, sila sino pa ba to? Yung Diaz, yung kapatid ni Gloria Diaz, yung kapatid ni dating Miss Universe Gloria Diaz yun. Anyway, so binabati natin si Cherry Covarrubias. Nakikinig siya sa atin ngayon. At nakikinig din sa atin ang favorite professor ko sa law, si prosecutor at law books author and former professor ko sa law na si prosecutor Fred Nohara. Ito magaling na author ng book ito si Sir, no? Ang nakikinig din sa atin ang ating kaibigan na taga-Congress at ang kanyang mga kasama sa Congress, si Attorney Cherry Chris Takad from Congress. At of course sila Mel, sila yung mga friends natin dyan. Anyway, mga court staff ng RTC Branch 130 ng husband ko, si Executive Judge Raimundo G. Vallega. At special mention dyan, siyempre, masisipag nating mga staff dyan, si Ching at si Dulce, no? Ching, apelyido ni Ching, Severino, no? Severino. At si Dulce Alunday, yan. At of course, ang ating kasamahan sa konseho sa Caloocan City Council nung panahon ni Mayor Malonzo, Councilor Chito Abel, sabi niya sa akin, konsihala, makikinig ako. Makikinig daw siya. Okay. Tapos, meron tayong mga good friends and panyeros, no? Panyera natin si Ninian De Vanadera, si Vilma Rosales, si Grace Beltran. Yan. At of course, yung teacher diyan sa Caloocan, no, si Teacher Lydia Sebron, at yung ating friend na mahilig magsumba, si Lilibet Gamboa. Ang ating first cousin na businessman, si Warren Apostol ng Ace Packaging. Yung ating BFF na nakikinig ngayon, sabi ko sa radyo na lang ng kotse kasi nasa travel siya, si Rima Badilla, no? Si Cousin Aida Lipata, si Milagros Delim, si Sion Pinca, si Sylvia David, at yung ating hairstylist, si Domeng Matamorosa. All members ng mga Goldies, si Sonia Diasis, sa payan, at birthday celebrator na si Agnes Narca. Yan. Siguro nabanggit ko na lahat at saka yung mga members ng Kapihan Group ng Club Filipino Green Hills. Ang ating friend na si Julie Hardiel. At ang movie actress friend natin na nakikinig talaga siya. Sabi niya sa akin, Idol, makikinig talaga ako. Yan. Movie actress friend natin si Lynn Madrigal. Okay. So, tuloy-tuloy tayo, Doc, sa ating discussion tungkol dito sa breast cancer. So, siguro mainam malaman ng mga babae, Doc, no, na nakikinig sa atin ngayon, ano ba mga sintomas ng breast cancer? Paano ba malalaman ng isang babae na, uy, parang may breast cancer yata ako? Ano po ba, Doc? Actually po, no, mas maganda po ma-impart din po natin sa ating mga tagapakinig yung self-breast examination po muna kasi sarili po, Doc. Opo, kaya namin. Opo. Kasi merong lang. Opo. Okay. Kasi madali naman din pong kapain po yan kung may makakapaho kayong bukol. So yun po yung udyat para po kayo magpa-konsulta na sa doktor. Opo, para mas ma-examine ho ng gusto. No? Mag-undergo kayo ng mga different modalities po natin para ma-check kung yan pong bukol na yan, anong klaseng bukol. So para ma-advisean po kayo na maigi kung ano pong dapat na susunod na gagawin po ninyo. Okay. So sa mga signs and symptoms naman po ng breast cancer. Okay. Una po, the most common mga makakaramdam ng pain o breast pain na tinatawag dun sa area na merong bukol. No, na nakakapa. So, mas delikado po kapag ang bukol na nasa breast po ay nasa bandang kilikili.
Okay. Opo, kasi nandyan ho yung mga kulani, yung mga lymph nodes po, no? Yan po kasi pag sumakit ho yan, medyo sign ho yan na may baka kumakalat po yung yung bukol, yung baka cancer. Iba naman po, yung mismong breast po, nag-iiba yung itsura. Opo, yung ang tawag po namin doon na nagkakaroon siya ng irritation. Yung skin niya parang yung pong balat ng orange. Nakakita na kayo, madam, ng nung orange na para siyang gumagaspang na may mga parang butas-butas. Kaya pure orange po ang tawag namin diyan. Pagtingin nyo, alam nyo, hindi yun yung normal na skin ng breast eh. So, hindi ko color orange din ba? Hindi po, yung balat, yung tsura yung balat lang. Opo, yung parang yung karakteristik ng balat ng orange. Okay. Yung po pa naman tayong orange dito. Ay, ayun, no. So, yun po siya. Tapos, so, nagkakaroon ng dimpling o dimple. Eh po, gumagaspang ho yun, nakikita niyo para mga butlig-butlig na palubog. Ganun po, yun na nagiging balat niya, which hindi naman yun yung normal. Na skin talaga ng breast, which is, yun nga po, gaya ng na-mention ko, yung parang nagkakaroon ng dimple, yung breast po mismo. Breast mo. Hinahatak po kasi ng bukol sa loob yung balat, yung tissue, kaya po nagkakaroon lumalalim yung balat. Yun po yung sign na yun po ay isang delikadong cancer. Breast mass po yun nandun. Yung iba naman po, nagkakaroon ng nipple discharge. Opo, yung may lumalabas na mga hindi normal na discharge po dun sa nipple ng affected na breast. Yan, isang po yan, no? Isang sign ho yan. Yung mass ho kasi kapag nakakapana ho yung pasyente natin ng bukol, dapat talaga magpakonsulta na. Yung iba kasi tinitiis o natatakot malaman yung sakit niya or natatakot dahil baka walang panggastos o panggamot. So yan po yung mga dahilan po ng mga pasyente po natin Kaya hindi na lang nagpapagamot. Anong nangyari? Lumalala. Ito po bang gamutan na ito na tinutukoy nyo, Doc? Ano po ba ang chances ng survival ng isang pasyente sa sakit na breast cancer? Malaki ba o slim lang? Halimbawa, may breast cancer na tong babae. Ang chance niya of survival, gaano po laki? Ang po kasi, depende po yun sa stage ng breast cancer. No? Kasi may mga different stages po tayo niyan. Stage 0 hanggang stage 4. No? Yung stage 0, yan po yung early stage po yan. As in, malaking chance po talagang gumaling ng pasyente once na naagapan. No? Kaya importante po yung detection, early detection at early intervention. Stage 0 pa lang po meron na Stage 2. Ayan, so may stage 0 pa rin, Doc. Stage 0, 1, 2, hanggang 4 na. Yung 4 po, yung po yung talaga nasa huling stage na po yun. Very slim na po yung chance ng survival kapag nasa later stage po talaga. Kasi most probably, yung pong huling stage po natin, kumalat na po yun sa buong katawan. Hindi lang po yun na naka-confine sa breast, baka nag-spread na rin sa ibang parts ng organs ng pasyente. Kaya po nagiging bumababa po yung survival rate ng mga pasyente po natin kapag napabayaan po itong breast cancer na to. Kaya early detection, yan po talagang napakahalaga. Opo, para po maiwasan yung paglala. So ano ba itong tinatawag naman na ZAY benefit package for early breast cancer ng PhilHealth? At I'm very happy naman to know na meron palang programa ang PhilHealth na ZAY benefit package o letter Z, no? Na based on PhilHealth Circular number 35S215. Ano po ito, Doc? Bali po nung panahon po ng 2012, ang PhilHealth po ay nag-create. Actually, Doc, kasama ako diyan sa nag-create nitong Z benefit package ng PhilHealth for those catastrophic diseases na tinatawag natin na medically and financially catastrophic sa pasyente. Ito po yung mga sakit na kapag nagkaroon po tayo, kahit may naipong kang pera, mauubos ang pera mo sa pagpapagamot. Oh my God. Kasi sa mahal ng gamutan, ang mahal ng gamot, yung bayad sa doktor, sa ospital. So, talaga mauubos talaga yung yung pera ng
ng pasyente natin kapag hindi tutulungan ng gobyerno. Okay. Kaya po naisip po namin na mag-create ng ganitong special benefit package for those cases. Isa lang po ang breast cancer na ito sa mga beneficial under na Z benefit package ng PhilHealth. So marami pa po yan. Okay. Lahat ng mga catastrophic. Kasi before, we classify diseases based on case types. Pagka sinabi natin case type A, yung po yung mga sakit na mild lang po, no? Hindi siya nakakamatay, no? Bisan gumagaling ng kusa. Okay. Hindi miskin na di gamutin. Yung po yung mga case type A. No? Pero pag as we go along, B, C, D hanggang sa dulo, kaya naging Z, last letter. Kasi yan yung pinaka, ano po yung todo. Alphabet. Yan ho kasi yung pinaka malalang klase, no, classification ng sakit. Kaya doon po namin, kaya po na-create itong itong Z benefit package to provide health-related financial risk protection po sa ating mga members ng PhilHealth. Kaya napakahalaga na ang bawat Pilipino talaga yung member ng PhilHealth. Lalo na kung isang pasyente natin may breast cancer. Oo. Iba natatakot, madam, na di ba, na magpakonsulta, magpagamadali, walang pera. Oo. Ngayon, no, pag alam mo nila na merong benepisyo ang PhilHealth member na dito sa Z benefit package na early stage breast cancer benefits. Ano po yan, no? At least hindi na sila kakabahan na magagastos at magpatingin. Meron namang benepisyo sila sa PhilHealth. So napakahalaga. Kaya napakaganda ho na invite nyo kami dito sa inyong station para po i-share itong good news sa ating mga kababayan at subaybay ho. Napakaganda talagang balita yan, Doc. Dahil sa nakasaad sa inyong dito sa inyong PhilHealth Circular number 35 na sagot ng PhilHealth ang kabuuang gamutan. Tama po, no? Tama po kayo doon. From the very start up to the end siguro na gumaling yung babae na may lahat po yun. Lahat ang bayad ho sa hospital, gamot, operation, kung kailangan operation po yan. No? Talaga, Doc. At ito pa, pati ho bayad sa mismong doktor. Talaga, Doc. Kasama ko kabuuan package so yan, total package po kasi. Chemotherapy if ever, yes po, kasama po yan. Hospital stay. Yes po, lahat po yan. At yun nga, sabi mo nga, napakahalaga yung bayad sa doktor kasi di ba, yun talaga yung kinakatakutan ng karamihang pasyente. Totoo po yan, totoo po. Yung doctor's fee, di ba? Kasi hindi lang naman yan basta-basta doctor's fee na parang consultation lang na, okay, 500, something ganon, di ba? Kasi yan, yung mag-involve ng operation. Kailangan operahan po yung pasyente. Doc, magkano po ba ang kabuang package naman na ibinibigay ng PhilHealth na office ninyo para sa early stage breast cancer? Okay po. Ang total package po natin dyan is 100,000 pesos. Yan po ang total na package sa sagot po ng PhilHealth. So kung kayo po naman po ay nasa standard na room ho ng hospital, wala na ho kayong halos out of pocket kapag kasi kabuuan package na po yan. Unless kung ikaw po ay nag-request ng special room na merong, suite sa hospital, meron malaking TV ho dyan, malaking rep, ganyan. Medyo mag-out of pocket po kayo doon kasi hindi nasagot ng gobyerno po yung amenities, ika nga ho. Pero what about, Doc? Halimbawa, say for example, indigent, senior citizen. So, hindi yan kasama. Kasi parang, okay, kung halimbawa, mag more than dito sa 100,000 na sponsored ng PhilHealth, yung kabuuang gamutan ng breast cancer, ay meron pa siyang senior citizen ID, meron pa siyang yung mga discounts. Mga discounts. Nasa policy ng hospital na po yun. Halos wala na siyang bayaran talaga. Opo. So ano po kasi yan, yung meron po yung package po kasi nito sa mga contracted hospitals na identified lang po siya. Hindi po siya available sa lahat. Kasi yung mga sakit pong ito, hindi lahat ng hospital kayang gamutin. Kaya in-identify ho ng PhilHealth yung mga... That's good, oo. Hindi basta pagka may breast cancer, Doc, takbo na agad sa ganitong hospital. Meron talaga yung listings. Meron po yan. Ayun. Dito sa atin sa NCR. Ano, Doc, mga hospital na pwedeng puntahan dito mga may breast cancer? Sa contracted po for Z benefit package natin sa NCR, isa po na hospital na malaki po, ang PGH, Philippine General Hospital. Okay. Magagaling ang doctors dyan, mga UP. No? May mga iba hong mga nakapila na ho sila sa approval para mag-provide din. Kasi marami naman hong malalaking hospital din na
pwedeng mag-cater. Pero kailangan po kasi dumaan muna sila sa accreditation ng PhilHealth, na sa pag-contract. Kasi titignan po yung, specialized po kasi itong natin, itong mga sakit na to, na kailangan maganda po yung facility, maayos, kompleto, pati po yung mga doctors, alam dapat yung itong mga paano gamutin itong mga sakit na to. So, halimbawa po natin ang PGH yan. Pwede ho sila dyan sa Manila. Sa Manila. Oo. So, other hospitals, hindi mo pwede ma-mention, Doc. Commercial ba? Hindi naman. Ano naman po kasi depende ho yung kailangan kasi may contracted muna ho sila. Okay. Pero meron naman po pati sa ibang regions ho, no? Sa mga ibang, sa Cebu, sa Davao, meron ho yung mga contracted ho dyan. Okay. So, thank you very much, Doc, sa information na yan. Marami pa kaming katanungan sa iyo. Marami mga phoned-in questions na nais nilang malaman tungkol dito sa PhilHealth. At mamaya, Doc, tanong ko rin, kasi marami rin ang nagkakamali na, bayad na yung PhilHealth nila last year. Kailangan niya continuous, Doc, di ba? Ay, opo. What about kung hindi nila nabayaran nung nakaraan? Do they really have to pay or they have to start from the very beginning, yung pag-pay ng PhilHealth na membership? Okay. Mamaya, Doc. Mamaya mo sagutin yan. Magkakaroon muna tayo ng station ID. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Talagang hindi makapagpagamot. Kompleto yung pati chemotherapy. All about women. Mula sa cooking, health tips, beauty tips, pag-aalaga ng sanggol, pagbubuntis, at pagiging mabuting may bahay. Mapapakinggan tuwing 9 hanggang 10 ng umaga, tuwing araw ng Sabado. Hosted and produced by Dr. Cherry Sarmiento Vallega. All about women. Dito lang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Okay, balik tayo sa ating programang All About Women. Ang inyo pong lingkod, Dr. Cherry Sarmiento Vallega. At guest natin ngayon, walang iba kung hindi ang ating taga PhilHealth na expert na doctor na si Dr. Billy Ignacio. At i-continue ko, Doc, yung tanong ko kanina na hindi mo nasagot yung tungkol, bago natin ituloy yung tungkol sa breast cancer, yung mga tumawag tungkol dito sa, kailangan ba i-continue, like say for example, Doc, no, hindi ako nagbayad nung last year ng PhilHealth membership ko. So, gusto ko ulit magbayad. Do I really have to pay the last year's yung balance ko, or I have to start again ng January, say January ngayon up to another January next year? Ano ba ang patakaran diyan? Before po kasi every year nare-reset yan eh. Okay. Nare-reset po yung ating contribution. At hindi na kailangan balikan pa yung nakaraan. So ngayon po kasi, lalo na kung gagamitin niyo po ang inyong yung inyong PhilHealth, nasa hospital kayo. Check po kasi yung naka-previous ninyo kung may contribution. Kung ilan po yung na-miss ninyo, na yun po yung kailangan mong bayaran up to the present po. Okay. Opo. Ngayon po, may bagong ruling na po kasi yun na kailangan po kasi updated yung ating premium contributions. So, kaya napakalaga na na updated ho tayo, gaya na sinabi nyo. Kung kaya ho nyo 10 taon na bayaran ninyo, mas maganda po para wala ka ng problema. Di natin masasabi kung kailan tayo maho-hospital o kailan tayo mangangailangan at mako-confine. So pag meron po tayong updated yung premium contribution po natin sa PhilHealth, no problem. Wala ho kayong kakabahan. Okay. Hindi kayo kakabahan na na may problema kayo sa PhilHealth. Okay. Ito, Doc, continue tayo dito sa ating topic na breast cancer. Ano po ba, Doc, ang mga proseso para makapag-avail ang mga kababayan natin na na-diagnose ng early stage ng breast cancer?
Okay po. This benefits po na Z-benefit package po natin, meron po siyang kakaibang proseso. Di tulad po ng nung the usual na kapag nagkasakit tayo, tapos tayo hospital, gagamutin tayo agad. No? Ang tawag ko doon sa proseso na yun, yung tinatawag naming case rate package. Na yun po yung payment mechanism ng PhilHealth saka ng hospital sa yung isang benefits po natin. Itong Z-benefits package, meron po siyang additional lang po na na proseso. Una po, kailangan contracted yung hospital na pupuntahan. Tapos identified ho yan, which is isa ho dyan yung PGH. Pag nagpunta po kayo kasi yung pasyente dun sa hospital na contracted, meron po kasing in charge o yung tinatawag naming Z-benefit coordinator. Okay. Doon po sa hospital. Yung po ang hahanapin ng pasyente po natin para po siya yung mag-a-assist dun sa pasyente kung saan yung mga proseso ng hospital na pagdadaanan niya, yung mga test. Pero lahat screening, po, Doc, ng hospitals ay na accredited ng PhilHealth ay merong coordinator ng Z-benefits. Yung mga contracted po. Kasi pwede kang accredited ng PhilHealth pero hindi siya contracted for Z-benefits. Okay. Magkaiba po kasi yun. Magkaiba yun. Okay. So, kailangan po talaga contracted pa siya. Kasi meron pong ino-orient po kasi ng PhilHealth yung mga staff ng hospital. Para po dito sa special process na ito, yung coordinator. Okay. Kasi pagka na-screen na po nila yung pasyente at nakapasa sa screening, kasi meron pong criteria po na sinusunod yan. Di ba, nabanggit po natin na early stage po ito. Ang Z-benefit package for early stage po starts from stage 0 up to stage 3A. Okay. Specific po yun. Sinad po yun ng mga experts natin sa hospital. Yung po kasi doon po nagfo-fall yung early stage ng breast cancer. So stage 3B hanggang 4, later stage na po siya. Hindi po siya makakapasok dito sa Z-benefit package. Okay. Ganun po yun. So kailangan talaga, it's very important na pag halimbawa, nagkaroon ka ng sintomas ng breast cancer, kailangan ka nang pumunta ng hospital at hanapin mo doon sa accredited hospital ng PhilHealth yung coordinator ng Z-benefits. Kasi pagdating pala ng 4th stage, wala ka ng pag-asang tanggapin pa. Parang ganito. Yung pong gusto kong maging malinaw. Okay. Hindi porke po hindi na pasok dito sa stage 0 to 3A, pababayaan na kayo ng PhilHealth. Hindi po. Hindi rin. Hindi naman. Not necessarily na pababayaan ka pag nasa stage 4 ka na ng cancer. Hindi breast cancer. Pag hindi kayo nakapasa dito sa criteria ng early stage na Z-benefit package, magfo-fall kayo sa case rate package na benefits naman po. Yung po yung the usual po na Kasi ito pong special benefits, it promotes yung early detection and cure. Okay. Kaya po early stages po ang kino-cover nitong Z-benefits. So yung mga kababaihan, Doc, early stage pa lang, dapat magpa-consult na sila. Opo, yun po para early detection tsaka intervention po importante dyan. Para po tumaas yung, yung survival rate po ng ating mga pasyente. Ayun. Kasi para po ma-prevent po yung paglala. Kasi minsan talaga medyo malala na yung stage kasi napabayaan na or talagang very invasive yung type ng cancer niya na stage 3B pa 4 na agad ho siya. So, mako-cover pa rin naman ho siya ng PhilHealth. Sa ibang package po, ang tawag naman namin doon is the case rate package. Kaya, wag ko kayo mag-worry na pagka later stage na yung cancer nyo, pinabayaan na kayo. Hindi po yung ganun. So, may co-cover pa rin sa inyo na package ang PhilHealth. Para po matulungan pa rin sila sa kanilang paggagamot. Pero dito sa tinatawag mo, Doc, na na yung parang normal case na sila ipapasok, 'di ba? Ng program ng PhilHealth. Magkano naman, Doc, yung yung magagastos diyan? Medyo malaki. Yes po. Para siyang na lang po kasi ang Z-benefits 100,000 talaga. Parang naka-package siya na Yung sa po kasi, amount. Sa case rate po kasi, hiwalay-hiwalay. Bayad kung surgery yan, may specific package for RVS or relative value scale na package amount na sagot ng PhilHealth. At iba pa yung bayad sa hospital, iba pa yung, pero magiging parang total din ho niya.
Pero iba ho kasi mas malaki ang coverage ng Z benefit package po talaga eh. Kaya napakahalaga na maagapan. Saka ito, Doc, siguro, hindi naman sa parang okay, kung nasa 4th stage ka na, parang sinasabi mo nga, Doc, parang very slim ang chance ng survivorship dito. So, rather ng survival care dito. Na lang po kasi talaga pag ganung stage eh. Oo, so talagang hindi na rin kailangan yung 100,000 siguro na budget na allocated. Umahalos aabot naman din po 'yun sa sa ganung amount. Opo, pero mas malaki ho kasi talaga ang gastos at gamutan. Kapag nasa Tsaka very slim ng chance to di ba? To survive po, po. Pero hindi pa rin tayo nawawalan ng pag-asa. Oo. Pero ganun pa man covered pa rin naman ng PhilHealth yung kaya huwag sila masyadong malulungkot. Oo. So, Doc, napakaganda po ng mga discussion natin. Pero mamaya, magtatanong tayo ng mga iba't ibang katanungan galing sa phone-in questions natin. Pero for the meantime, para sa ating last question dito sa ating topic, paano tayo makakaiwas ng sakit na breast cancer, Doc? Yeah. Okay po, meron po talaga, madam, na pwede nating iwasan o gawin. At meron naman po talagang hindi natin kayang iwasan. Okay. Kasi ito po yung kapag ka nasa lahi ninyo. Let's say yung mga parents mo, tita mo, may breast cancer. Oo. Ang tawag namin dyan is heredofamilial diseases o kasi yung breast cancer. No? So, hereditary talaga, Doc. So, dapat mag-iingat na ho talaga yung mga second and third generation, mga future generation dahil kaya nga ako, may Doc, history na. I myself, lagi ako nagpapamammogram eh. Yes, kasi yung mami ko, natabasan ng left na breast sa US noon, yung time na yon. Yun nga po, so yun po, isa ho yun. Tapos yung pagkain ng healthy, be healthy. Nag-exercise po dapat talaga tayo. At saka yung paninigarilyo pala, Doc, no? Yes po, nakaka-trigger pala yan ng breast cancer. So, ang dami na ho talaga ngayon na talagang naninigarilyo. Pati rin po yung alak. Pati alak? Oo po. So, halos lahat. Sa mga hard drinks yan, Doc, o mga liquor. Kahit basta general alcohol. Basta may alcohol, no? Oo po, ganun ho So, delikado po sa mga kababaihan. Ang unhealthy food, Doc, ano yung mga example ng mga unhealthy food? Yan po yung mga processed food natin. Napakadami po niyan. Left and right, andyan ho yan sa grocery stores. Kasi, may very active ang lifestyle kasi ngayon. Hindi na kayang mamalengke na bumili ng fresh na food, gulay, ng fruits, ng isda. Puro lahat nakadilata na lang, nakaprocess na. Hotdog, tosino. So lahat nakagano na para mabilis na lang, iinit mo lang, lutuin mo lang, makakain mo na. So yun ang problema naman sa ganung klaseng diet. Kaya kung mapupuna po natin, dati, yung mga lolo-lola ho natin, walang masyadong ganitong sakit. Kasi doon sa diet, sa mga kinakain nila, hindi ho gaya ng kinakain ng generation natin ho ngayon. Kaya sa katerbang sakit yung lumabas ho sa atin. Dahil dinuso talaga sa kinakain. Food, no? Opo. Tsaka Doc, napansin ko rin, Doc, dahil din sa mga chichirya. Yung chichirya kasi, mga kabaro, no? Mga all about women, mga kabaro. Yung mga chichirya, ay iwasan po natin sa mga kabataan kasi yan, kaya na-preserve yan dahil sa dami ng asin. Tama po. Tungkol naman sa kidney yan. Siguro, next time, mag-guest naman tayo ng specialista sa kidney para naman payuhan tayo tungkol dito sa paano mape-prevent ang kidney ailment. Dahil marami din ngayon, Doc, yung lifestyle nga, sabi mo, Doc Billy kanina, yung pagkain ng Pilipino sa ngayon. Parang nakikita ko, comment lang to, personal opinion Doc. Nakikita ko sa mga street foods, parang kuko na lang ng manok ang hindi kinakain. Mula sa ulo, di ba? Sa paa. Adidas yung Oo, di ba? Sa bituka. Ano ba tawag doon sa bituka? Di ba mayroong tawag doon? Yung isaw. Di ba? So yun na nga, hindi na lang kinakain yung pero lahat napapakinabangan. Iniintay ko na lang yung pakpak ay yung mga balahibo na gawing kropek, di ba? Or yung kuko. Pero sa ngayon, yun na nga lang ay hindi pa kinakain sa manok, di ba?
So karamihan ngayon, marami ang mga, nakapila sa kidney center naman, yung may mga sakit sa bato. Ay, opo. Marami Diba? po yan. Mm-mm. Marami kami mga pasyente po na nag-a-avail ng mga hemodialysis, Oo, yung mga peritoneal ganun, dialysis. Naku, marami po. Marami din. So, for the meantime, habang nandito yung ating expert na doctor tungkol dito sa kanilang program sa PhilHealth na ZAVE Benefit, ay anuhin na rin natin, mag-take advantage na rin tayo na magtanong ng iba't ibang katanungan tungkol dito sa breast cancer. Yung doc na mga kababaihan na ang cause daw, marami kasi yung nagsasabi na there was a time doon sa buhay nila na parang nauntog yung breast nila. Yung trauma po. Oo, yung trauma na yon. Ano ba yun? Nakaka-cause din ba yun ng breast cancer? Depende po kasi yun sa intensity ng trauma. Oo. Maaaring magkaroon ng na-traumatize, yung breast tissue. And then later on, mag-develop ng abnormal growth yung yung sa loob ng breast natin. Sa loob ng breast. Oo. So, maaaring doon mag-start. Pero napaka-bihirang-bihira naman din po yung ganong instances. Oo. Mas mataas pa yung mga exposure to radiation. Okay. Yan po, isa hong factor yan. Tapos usually family yun, history. Pag nagtatrabaho, Doc, saan? Kaya nakakakuha ng radiation? Yung sa mga lugar na maraming mga exposure sa radiations po. Oo, like X-ray. Yan diba? po, pwede rin po yan. Tapos yung X-ray sa hospital yon, di ba? Opo, yung mga ganun po. Pero pag madalas po talaga, kung maaaring doon ka nag-work. O sa Xerox, di ba? Yung mga Xerox machine. Yung kung nag-i-emit po ng radiation yung mga yan. Nag-i-emit ng radiation yun. Nasa harapan po yan. Kaya dapat yung mga gumagawa ng photocopy, dapat meron siguro silang yung parang bulletproof na di ba? Ledo yung ginagamit na protection talaga yun. Para hindi tumabugos yung radiation. Yun yung mga prevention na para hindi kayo magkaroon ng breast cancer. Kasi bigla na lang, Doc, Actually, meron akong kakilala dati na nakita ko talaga yung parang stage 4 na breast cancer. Sobra daw sakit. Grabe. Opo, talaga. Sobra daw. Ang pain daw talagang intolerable. Kaya ingat lang tayo mga kabaro, ng sa ating breast para mag-ingat sa ating mga kilos, At iwasan natin nga, sabi ni Doc Billy Ignacio dito, ang radiation at avoid din natin yung pag-umpog or kung halimbawa wala naman tayong hereditary ng mga may breast cancer. Pero ang pinaka-advice ko naman sa aking mga kabaro ay magpa-yearly mammogram kayo, Yes, opo. Sa inyong breast dahil para makita talaga kung merong bukol or something, Opo. Yung tsaka nga po yung self-breast examination. Kasi pag mo, naliligo po tayo, may proper way of doing that. And then kakapain lang po yun, paikot, spiral, hanggang sa papuntang kilikili. Yun po siya. Pag may nakapa kayong kahit na maliit na bukol ho doon, magpa-check na ho kayo. Kaya napakahalaga na maagapan ho yan. Okay. Lalo na ngayon po, hindi na kailangan matakot yung ating mga kababayan na walang pampagabot. Basta't PhilHealth member ka at may contribution ka, updated ang premium contributions mo, hindi mo kailangang mangamba sa pagpagamot. Kasi nandiyan ang PhilHealth para po tumulong sa inyo sa pagpapagamot ninyo. Okay. Para ma-detect ko na maaga yung sakit. Marami pa akong katanungan sa iyo, Doc, Huwag ka muna humalis. Tawag dito? Magkaroon muna tayo ng station ID, Si Dan yung ating technician. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Ito na ang programang pangkababaihan. All about women. Mula sa cooking, health tips, beauty tips, pag-aalaga ng sanggol, pagbubuntis, at pagiging mabuting may bahay. Mapapakinggan tuwing 9 hanggang 10 ng umaga, tuwing araw ng Sabado.
hosted and produced by Dr. Cherry Sarmiento Vallega. All About Women. Dito lang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Okay, balik tayo sa ating programang All About Women. Ang inyo pong lingkod, Dr. Cherry Sarmiento Vallega. At ang ating pong special guest para sa morning show natin, walang iba kung hindi ang ating expert from PhilHealth na si Dr. Billy Ignacio. At bago natin si Doc tanungin ulit, ang dami ko pang katanungan dito. Batiin natin ulit yung ating mga nagpapabate kasi baka mamaya, kasi first program natin to launching ito actually ng All About Women. At marami tayong mga kaibigan na hindi pa alam yung istasyon kung saan kasi nasasanay sila sa mga FM station. Pero this time daw, mag-AM sila. So, nandito po tayo sa DWBL 1242 kHz sa AM band. At meron po akong mga sinent na link na pwede nyo po kaming mapanood sa FB Live at saka sa YouTube, no? At babatiin natin yung ating mga kasamahan sa Club Filipino Green Hills, sa Kapihan, sa Club Filipino Group, no? Lahat po kayo dyan, at lalong-lalo na yung ating mentor dyan, si Justice Raul Victorino and wife Ruby, no, na talagang very supportive sila sa akin. Si Julie Hargel, na ating kaibigan, ang ating movie actress friend na si Lynn Madrigal. Sikat na sikat ito, Doc, nung araw. Pinapanood ko pelikula nito. Ngayon, ano ko na siya, fan ko na siya. Baligtad na. At binabati din natin ang ating mga friends na si prosecutor tsaka si law book author and former professor in law school. Ka-professor ko to sa San Sebastian, si Professor Prosecutor Fred Nuhara. Ayan. At meron pa tayong isang prosecutor pa na kaibigan si prosecutor sa Pasig naman. Nakalimutan ko na yung pangalan ni isang prosecutor. Anyway, sa susunod na program. Tapos, meron tayong kaibigan na taga-Congress. Siya ang chief legal ni Congressman Benitez. Si Attorney Cherry Chris Takad from Congress. At ang mga friends natin na si Limel Kawilan, sila Roxanne, lahat ng court staff ng Regional Trial Court Branch 130 na pinangungunahan ni Caloocan Executive Judge Raimundo G. Vallega, na si Ching at Dulce, no? At former Caloocan City Councilor na si Chito Abel. Makikinig daw siya. Ito, kulig ko to sa council during that time. Ko po yan si Konsehal Chito. Mabait ito Oo. At of course, gusto ko rin batiin at i-congratulate si Governor Ruel Degamo. Kasi si Governor Ruel Degamo ng Negros Oriental, ang wife niya ay pamangkin ng husband ko. Si Mayor Janice Vallega Degamo ng Pamplona, Town of Pamplona ng Dumaguete. So, yun. Gusto ko silang batiin. Kararating lang nila from abroad. Gusto ko silang batiin ng hello. Sana ay nag-enjoy kayo sa inyong staycation. Okay? At yung mga good friends natin, yung ating Beshi, no? Si Ninian De Vanadera, si Vilma Rosales at si Grace Beltran. At of course, ang ating teacher na teacher to sa Caloocan sa elementary school, si Lydia Acebron, si Lilibet Gamboa, at yung ating first cousin, si Warren Apostol ng Ace Packaging, si Rima Badilla, si
Ever Lipata, pinsan din natin, Ever Lipata, and Antes, no? At yung hairstylist natin diyan sa Quezon City, si Domeng Matamorosa. Ang members ng mga Goldish Chat Group, no? Si Lila Labrador, si Sylvia David, si Aida Ocampo, si Sion Pinca, si Sonia De Asis, at ang birthday celebrator tomorrow, si Agnes Narca, nagaganapin sa Silvia's Resort diyan sa Carmona, Cavite. Ayan. So, balikan natin si Doc. Gusto ko sanang bumati, madam. Sige, Doc, bati ka na para mamaya tuloy-tuloy na yung tanong natin sa'yo, hindi ka na makabate. I'm sure marami ka ring mga fans. Okay. Shout out po, yung term mo namin ngayon. Shout out. Shout out po sa aking parents na nakikinig po ngayon, si Engineer Ignacio, Villamor Ignacio, at si Dr. Abigail Ignacio po. At yung mga kasamahan ko po sa opisina, yes, yung mga doctor please. na kasamahan ko po sa PhilHealth NCR. So, salamat sa pakikinig at suporta palagi. At yung mga kaibigan po natin, maraming mga anak ko nakikinig ko ngayon, no? Si Neuron at si Paige. Yan po, tsaka po yung mga kaibigan po natin. Ito, may mga listahan ako eh. Nalitsuka Nilaw ng Caloocan. At si Ma'am Bel Tria ng Bataan. Yan po, nakikinig po sila ngayon. Na-screenshot pa nga po ako, pinadala sa akin. Talaga? Talaga nga. Siguro yung pinakita ng technician natin si Dan, no? May screenshot si Doc. Pinanood nila. Oo, sa link. Oo. Yan po, marami po. Tsaka yung mga iba po, hindi ko na mababanggit, no? Pero... Bakit, Doc? Banggitin mo na. Kasi kawawa naman. Alam mo, minsan... May time pa ho ba? May time pa. Minsan, ako rin, dati listener din ako ng mga radio programs. Nung araw, pag nagpunta kami ng Samar, ang radyo doon na napapakinggan yung sa Catanduanes. Yung napupunta sa sagap namin na estasyon, Catanduanes. So syempre yung mga friends ko doon sumusulat ng para i-greet lang. Syempre masama loob mo pag hindi nabanggit. Sige, banggitin mo na yan. Ito po. Yung mga kasamahan doktor ko po sa NCR PhilHealth, si Dr. Alain Vadil, Dr. Villo Mia, and Doc Mel. Yan po, si Doc Cynthia Camacho, yung aming pong base head sa NCR, at yung aming senior manager sa si Sir Albert Manduriao. Yan po. Puro mga doctors yan, Doc? Mostly po. Mostly, okay. Yan po. So, yung mga iba ho, yung mga kasamahan ko po, ang dami na eh. Okay. Pag in-enumerate natin, maubos yung ating oras. Opo, dyan anyway, sila yung buong mga kasama natin. Makinig din kayo, next topic natin, sa next Saturday, ay tungkol din sa kababaihan. Surprise muna yung guest natin. Pero meron na tayong mga lined up na mga special guest para sa ating morning show ng 9 to 10 o'clock dito lang sa All About Women, no? Huwag niyong kakaligtaan lagi niyong i-tune in pagdating ng Sabado mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Ang inyo pong lingkod, Dr. Cherry Sarmiento Vallega. At yung ating katanungan, Doc, ito na. Marami po ang gusto sanang mag-avail ng pagiging member ng PhilHealth. Though, hindi naman kasi lahat alam kung paano, how do they go about it. Kasi kung sasabihin mo na, mag-apply po kayo online, pwede yan. Hindi naman po din lahat ay techie, no? Dun sa mga computer na hindi rin nila alam. Paano yan? Meron ba kayong opisina na pwede nilang puntahan instead, no? Instead na, kasi sabihin mo, magpatuloy ka kasi sa anak mo para alam mo paano mag-online, di ba? Anyway, yun nga, Doc, ang isang katanungan. Paano ba sila magiging member ng PhilHealth? At isa pang tanong, di po ba merong tinatawag na yung bagong panukala ngayon na parang lahat na ng Universal Healthcare. Universal Healthcare. Sige, pwede po ba niyong bigyan kami ng konting pahapyaw tungkol dito sa Universal Healthcare? Opo. Okay. So, first po, yung paano po maging member ng PhilHealth. So, for those na hindi po techie, pwede po kayong pumunta sa aming opisina na tinatawag namin dyan yung Local Health Insurance Office na malapit po sa inyong lugar. So, ibig sabihin, Doc, in every place, meron namang PhilHealth office. Yes po. No? Okay. Meron po yan.
Para po, doon po kasi kayo pupunta sa opisina na yon, meron po kayong form na pipilapan. Ang tawag po namin doon is PMRF. Okay. PhilHealth Most Requested Form. Hindi ba, biro lang. So, yun po yung membership form. Okay. So, pipilapan nyo po yun kasi kailangan po nyo na mapatunay na kayo po yung nag-enroll na yun. Kayo mismo. Kayo mismo, no? In person. Magdala kayo ng government-issued ID po ninyo na kayo po talaga yung tao na yun. Yung tao na yun. Para maiwasan po, madam, yung nag-a-apply na hindi naman siya yung yung tao talaga na yun. Tapos gagamitin niya yun. Parang yung sa cybercrime to. Parang mga ganun po yun, no? Yung mga nagme-make ng mga So, kaya yung kawawa na yung ibang member, hindi naman ako yun, But gamit na, ganyan, no? So, yun po. Identity thief. Yung mga nang kukuha ng mga identity. So, para maiwasan po yun talaga, kaya kailangan po may valid ID po kayong dala. Para po ma-process po yung documents. Okay. And then, doon na rin po yun, kung kailangan nyo may contribution, doon sasabihin din po sa inyo kung magkano, kung meron man. At kung mga senior po, hindi naman ho kailangan na magbayad ho niyan. So, automatic po yan eh. Okay. So, ang senior citizen, ng indigents, ay hindi kailangan magbayad ng premium contribution ng sagot na po ng gobyerno kasi yan. Ayun. So yun ang maliwanag po mga kabaro. Pagka ikaw ay indigent or senior citizen, hindi mo na kailangan magbayad ng premium ng PhilHealth. Yun lamang na mga hindi senior at saka may mga trabaho. Individually paying yun lang po yung mga meron po contribution po talaga. So thank you very much, Doc, sa napakahalagang information na nakuha namin through you sa mga programa ng PhilHealth. And I hope na hindi ito yung last time na i-guest ka namin dahil sa marami kaming dapat itanong tungkol dito sa PhilHealth. Oo. Kasi masyado rin bugbog ang PhilHealth eh. Diba? Kailangan may nagdedepensa din sa inyo eh. Salamat naman po. Okay. So, yan lamang po mga kabaro, ang inyo pong lingkod, Dr. Cherry Sarmiento Vallega. Tayo po ay magsama-sama tuwing Sabado, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa DWBL sa ating programang All About Women. Narito na ang programang pangkababaihan, All About Women. Mula sa cooking, health tips, beauty tips, pag-aalaga ng sanggol, pagbubuntis, at pagiging mabuting may bahay. Mapapakinggan tuwing 9 hanggang 10 ng umaga tuwing araw ng Sabado. Hosted and produced by Dr. Cherry Sarmiento Vallega. All About Women. Dito lang sa DWBL 1242 sa inyong